Nakalatag na ang seguridad sa pagdadala kay KOJC founder Apollo Kibuloy at mga kapwa nito akusado patungong Pasig Regional Trial Court bukas ng umaga. Samantala, nanawagan naman ng Philippine National Police sa iba pang posibleng naging biktima ni Kibuloy na lumapit sa kanila. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Naomi, nakikipag-ugnayan nga ang Philippine National Police sa Pasig RTC Branch 159 kung tuloy yung magiging pisikal na pagharap ni na KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado kaugnay ng kanilang arraignment sa kasong qualified human trafficking. Pero nakalatag na nga ang magiging seguridad sa pagdadala kina Kibuloy mula rito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame patungong Pasig RTC bukas ng umaga. Wala naman daw banta sa seguridad ni na Kibuloy, ngunit palaging may security plan ang PNP sa mga ganitong sitwasyon. SOP naman po kapag kami nilalabas po tayong isang arestadong individual, whether si Pastor Kibuloy ito o hindi, we are really providing security. Just like in the case of other arrested personalities na na-detain po dito sa custodial facility, kapag kami order po ang court na ilabas po sila, there is a security coverage to be provided by the PNP po. Sa hapon naman naka-schedule ang arraignment sa QC-RTC kaugnay ng kasong child and sexual abuse, pero sa pamamagitan lamang ito ng video conference. Samantala, nanawagan ng PNP sa iba pang posibleng biktima ni Kibuloy ng pang-aabuso na lumapit sa kanila. Una na ngang sinabi ng PNP na mayroon pa silang mga natatanggap na sumbong. Base sa mga testimonya at revelasyong nakalap na ng PNP, kakilakilabot ang umano'y pangmomolestya na naranasan ng mga biktima at pawang mga menor de edad. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Ang nililinaw lang natin, ang sinasabi na pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. Base rin sa testimonya, ginagawang panakot sa mga biktima ay ang Angel of Death. Iniimbestigahan ng PNP kung grupo o tao itong sinasabing Angels of Death o isa lamang figure of speech. Napag-alaman din na ilan sa mga magulang ng mga biktima na miyembro din umano ng KOJC ay alam ang ginawang pang-aabuso. A 12-year-old kid being sexually abused ng paulit-ulit di umano ng isang tao na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sexually abuse, exploit children as young as 12 years old. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith. Naomi, bumisita dito sa PNP Custodial Center ang legal team ni Kibuloy at natanungan natin patungkol dito sa mga panibagong alegasyon. Giit ni Attorney Mark Tolentino na sa PNP ang burden of proof para patunayan ito at sa ngayon ay presumed innocent si Kibuloy. Base din anya sa kanyang pagkakakilala ay hindi ito magagawa ng pastor kaya't humiling sila ng due process. Naomi, sitwasyon naman dito sa PNP Custodial Center, sa ngayon ay tahimik naman dito at sabi nga ng legal team ni na Pastor Kibuloy ay nakahanda silang humarap sa magiging pagdinig bukas. Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus.